Hello! Welcome mga Refit! So, welcome to the new vlog. So, for this vlog, medyo kakaiba to kasi hindi natin pag-uusapan dito about the alcohol, the wine, motorbike, adventure, and restaurant. Ngayon, pag-uusapan natin yung tinatawag na firearms. Okay, para dun sa mga lalaki, and since the mga babae may hilig din mag-firing, this is the video for you. Alright? Since na iba tong vlog na to, this is the first time na I possessed to own firearm. So, pag-usapan natin dito yung sinasabi nilang requirements, but bibigyan natin to ng time para sa ibang video. But to possess firearms, ang kailangan nyo lang ay LTOP and permit to carry. Okay? And of course, the license of the firearms. So, kung hindi mo naman i-carry yung firearms para mag-firing, to stay lang siya sa bahay for security reason, kailangan mo lang yung LTOP. And then, the license of the firearms. Napakadali. Alright? So, hindi ka kasi pwedeng mag-purchase ng firearms pag wala kang LTOP. Kailangan mo muna kumuha ng LTOP para for the procedures dun sa mga susunod na step to buy the firearms, to license the firearms, and then you will have it. So of course, when you pick up to the store kung saan nyo binili yung firearms na gamit nyo, bibigyan naman kayo ng permit to transport yung firearms and ammunition. So sila na bahala dun because you pay for the license of the firearms. Okay? So, itong topic na to, kakaiba to kasi I bought my first firearm. So, ito siya. Yeah. So, this is the Glock. So, nakita ko siya and then pinili ko siya when nagkaroon ng gun show dito sa SMX. I think it was last May. Alright? So, namili tayo. Ito yung mga sample ng video kung saan tayo nakapamili ng iba't ibang guns, nakakita tayo ng iba't ibang firearms, napaka-enjoy para pumunta dun sa mga ganong show. So, for you to experience, pumunta lang kayo dun. You don't need license for the gun show. Para mag-check kung ano yung pwede nyong bilhin, kung ano yung pwede nyong i-enjoy, and so on and so on. And then of course now, ang maganda sa mga gun show, ilalagyan na nila ng caravan. So, ano yung caravan? Caravan, yun yung one-stop shop. Pagkuha ng LTOP at pagkuha ng PTC or permit to carry. Okay? So, ito nga pala yung nabili nating firearms. Yan. Since na I have my LTOP and permit to transport, so naiuwi ko na to. Nabili kong, purchase kong Glock. So of course, nandito tayo sa kwarto, safety ito, walang problema. At before I show it to you, chinek natin, dinoble check natin at wala tong ammunition or bala. Yan. At wala din siyang mags. Okay, never to hold the gun. Tapos yung fingertips nyo nandito sa trigger. Even though na walang bala yan for safety reason. Okay? So, of course, meron siyang lalagyan para for protections na rin. Alright? Yung nga palang Glock, when you purchase it, may kasama na siyang dalawang magazine and reloader. Easy to reload. Tapos, manual. Safety. Okay? Ang hindi fair when you buy here in the Philippines kasi in United States when you bought this kind of gun, tatlo yung magazine, may lock pa yung sa guns. Dito kinukuha na nila yung isang magazine. So makukuha mo lang dalawang magazine, you have to pay for your extra magazine. So flex muna natin tong Glock. Ito yung na-purchase natin.
the gun, it's very good. It's very nice. Actually, Gen 5 na siya. So, MOS ang nakuha ko. Ibig sabihin na MOS. Pwede mo siyang lagyan ng optic. So, optic ready na siya. Alright. So, marami kang mabibiling optic na accessories. May mamahalin, may mumurahin, may budget. Depende dun sa budget mo. Okay? So, this is the sample pala. Yung mga budgeted na optics. Yan, vector optics. So, actually, di ko pa siya nilagay. Yan. Ito yung sample ng optics. Right. Yan. Yan. So, red dot siya. So, maganda siya i-firing. Mas masarap siyang i-firing pag may red optics. Kaso lang, medyo matatagalan bago ko siya ilagay. Because, pag-uusapan natin ngayon yung accessories na nabili ko para sa kanya. To use it, more enjoyment para magkaroon ka ng option. But anyway, ito namang optics na to, you can put it anytime. Even sa other guns, pwede siya. Okay? Alright, so nakita niya na yung Glock. So maganda siya, Gen 5. So, ito yung bagong labas ng Glock. So, meron din siya mga previous generation like Gen 4 yung ginagamit na ating kapulisan. Gen 4 yun yung may makikita kang marks dito sa handle. May marks siya rito. Hand marks siya. So, ito wala na, tinanggal na nila yung hand marks. Alright. Tapos, may serration na siya dito sa unahan tsaka sa back. Tapos makikita niya na dito yung license number ng gun. Alright? So now, balik tayo. Ito yung pag-uusapan natin. Isa sa pag-uusapan natin, apart from the gun, na kinuha ko, pinurchase ko, because napanood ko rin to when they use it, especially dun sa vlogger na si Guns Pinoy. Panoorin niyo siya, marami kayong matututunan. Tips, lalo na dun sa mga first time o mag-purchase ng gun. Okay, so nakita ko tong accessories na to para sa mga different variety of pistols. Alright, so ito na siya. Yan, accessories siya. Ito yung tinatawag na micro conversion kit na CAA USA, made in US. Yan. Yan. Tapos ito, binili ko na rin siya ng magazine for 30 rounds. So yan, nilagayan din siya dito. So you can hold the accessories in here when you shoot. Yan, at pwede rin siyang dito mo siya hawakan. Di ba? So meron na din siyang optic. Kung ayaw mo na optic, meron siyang sight na kasama sa accessories. So actually, pwede kayong bumili na bold, walang accessories, at pwede nyo rin kargahan ng accessories. But nung binili ko tong box na to, sila na nag-assemble at sila na naglagay ng lahat ng accessories. So when the time na I pick up the gun, ginamit ko na lang siya. Super sarap siyang gamitin at super versatile siya. Para ka lang bumili ng PCC. Kaya lang, the price of this one, hindi na natin sasabihin, so you have to double check na lang sa mga store. The price of this one is the same, almost the gun. Medyo mura lang siya ng konti, mga less 10K. Kumpara dun sa Glock Gen 5 17, okay? Dun sa mga mahilig mag-firing, I recommend this one. Especially kung isa lang yung baril nyo at gusto mo may alternation para makapag-experience ka ng ibang sa PCCC like this, mas maganda siya. So, flex muna natin dito itong accessories na to. Roll! Knocking models, popping bottles, knocking models. I wanna bump a beat that goes hard.
popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. I wanna bump a beat that goes hard. Pop it. Pop it. Pop, pop, pop it. Pop it. I wanna bump a beat that goes hard. I wanna bump a beat that goes hard. Popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. I wanna bump a beat that goes hard. Pop it. Pop it. Pop it. Pop it. I wanna bump a beat that goes hard. Pop it. I wanna bump a beat that goes hard. Oh, nakita niya na. Di ba? Maganda. Madali lang siyang ikabit. Madali lang siyang gamitin. And very enjoyable para dun sa accessories na to. Kaya lang, let's have a straight conversation. Tuunagan, madali lang kung may budget ka. Medyo mahal. So, depende rin kasi dun sa gusto mong baril. So, nasa sa'yo yun. How much you can purchase for your personal gun. May mga 20, may 30s, may 40s, may 50s, 60s. Yung mga mamahaling gun, most likely yan ay mga sumasali sa competition. So, depende na sa inyo kung paano nyo bibili yung baril at kung anong gagawin nyo doon sa baril, kung lalagyan yung accessories or at least lang siya kagaya nung nabili kong Glock. Okay? So, secondly, ang pinakamahal sa lahat yung firing. Okay. Himayin natin yung firing. Firing. You have your own gun. So you go with to the firing range, hindi ka magbabayad ng pistol kasi meron kang gagamitin sarili mo. Alright. Ang babayaran mo for the firing is yung bala. Kung meron kang dalang bala, much better. Kung may reload, kung gusto mong gumamit ng reload, it's up to you. Even na meron kang dalang bala, they charge it also by piece. Let's say, yung pinuntahan ko dito sa may silang, they charge it 3 pesos per piece kung ilan yung dala mong bala. So, let's say you have a 100 bullets, so time is 3. Extra 300 yun. Para dun sa paggamit mo ng place as well. Plus, the entrance fee. The entrance fee is cost 600 pesos plus 300 pesos para dun sa bala. And then, yung gagamitin mong target paperboard. So, marami sila dun iba-iba. So, it will cost you like 26 pesos or 30 pesos. So, sabihin natin all in all, you spend 1,000. Okay, compute natin ha. Para meron kayo idea kung magkano gagastos inyo pag nagkakaroon kang firing. To go to the firing range, minimum that you can use to enjoy your pistol or gun, dapat at least 150 rounds. Okay? Yung 100 rounds, sakto lang yun. Hindi sobra, hindi bitin, okay lang. To satisfy me more better, you can do 150 to 200. 200, it's enough. Totally enough talaga.
for me, if you ask me with this one, especially para doon sa newbie, para magkaroon kayo idea, baka sabihin nyo for 50 rounds, mag-enjoy na kayo. Hindi po. Dapat at least 100 rounds yung dala-dala nyo. Okay? So, yun yung gastos. Sabihin na natin yung 9mm na bala. Yung 9mm na bala, it will cost you around 1.4 to 1.5. Most likely, nasa 1.3 to 1.5. Diyan nagre-range yan. So, kung bibili ka ng 150 rounds, o sabihin na natin 100 rounds na lang para wag na muna tayong sumawala sa 150 rounds. Sa 100 rounds, let's say 1.4. So, you got 2.8 plus 1,000, 3.8. So, siyempre, mapagod ka, inom kang tubig, whatever, at least you have 5,000 when you go to the firing range together with your gun. Okay? Don't forget yung license nyo, yung LTAP nyo, tsaka yung PTC nyo before you go to the firing range. Ngayon, Bottles knocking models, bottles knocking models. I wanna bump a beat that goes hard. I wanna bump a beat that goes hard. Bottles knocking.